Mapagpalang araw, isa't ng mapagpalang tanghali at isang mapagpalang gabi pong muli sa oras na ito. At ang discussion po natin ay ang pagsagot ko doon sa nagtanong sa akin, na nag-comment sa akin na bakit daw sinabi ko na mali yung Romans chapter 3 verse 10. Kasi naipahayag ko po ito na yung nakasulat dito sa Romans chapter 3 verse 10, basahin ko po, sabi dito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang sabi ko dito sa verse na to, mali po ito sapagkat ang sabi ni Pablo, wala daw matuwid, wala kahit isa. Papatunayan ko po na mali po ito. Kasi yun po yung tanong sa akin bakit ko sinabing mali? At ito ngayon, patutunayan ko na mali itong words na sinabi ni Pablo na walang matuwid, wala kahit isa. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 6 verse 9. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng dakilang may likha. Hindi matuwid siya. O mali na kagad yung verse na wala daw matuwid, wala kahit isa. Ito nga si Noe, namuhay na matuwid, namuhay ayon sa kalooban ng dakilang may likha. Pangalawa, Genesis chapter 15 verse 6. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Di mali si Pablo, sabi niya wala daw matuwid, wala kahit isa. Ito nga itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Tingnan naman natin yung 1 King chapter 15 verse 5. Ginawa ito ni Yahweh sapagkat pawang matuwid sa paningin niya ang mga gawa ni David. Sa buong buhay niya, hindi siya lumabag sa utos ni Yahweh liban sa ginawa niya kay Urias na Heteo. Si David tinawag na matuwid, a man after my own heart, ang sabi ng dakilang may likha. Siya ay sa buong buhay niya talagang hindi siya lumubag sa utos ng dakilang may likha. Maliban, meron siyang isang nagawa. Ano yung nagawa niya? Kay Urias. Ano ba yung ginawa niya kay Urias? Si Urias ay may asawa. Ang asawa niya si Bathsheba. At ang ginawa niya, kinuha niya yung asawa ni Urias. Inasawa niya si Bathsheba. At pagkatapos, para maging legal niya maging asawa si Bathsheba, pinapatay niya si Urias. Yun ang kasalanan niya. Meron na siyang mga asawa, tapos kinuha niya itong si Bathsheba. Yun ang naging kasalanan niya. Pero before yan, tinuring siya na matuwid. And after that, ay nagpalinis siya sa dakilang may likha. Itinuring pa rin siyang banal. Itinuring pa rin siyang matuwid sa harapan ng dakilang may likha. Tingnan natin ang Job chapter 2 verse 9. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang dakilang may likha nang mamatay ka na. Tingnan nyo si Job ay matuwid. Kaya nga sabi ng asawa niya, mananatili ka ba bang matuwid? Pinahihirapan ka na. Sumpain mo na ang dakilang may likha nang mamatay ka na. Meaning, matuwid ang pamumuhay ni Job. Isa siyang taong banal, isa siyang taong karapat-dapat sa dakilang may likha. Tingnan natin ang Job chapter, itong mga verses na ito na kung saan sinasabi na sila ay mga matuwid. Ngayon, yung sinabi ko kanina na sinabi ni Pablo na walang matuwid, wala kay isa, mali siya. Ayun sinabi niya, nasusulat. Kunin natin yung saan niya kinuha yung word na nasusulat. Kasi pag sinabing nasusulat, meaning may pinagkunan siyang kasulatan na sinabi niyang walang matuwid. At tingnan natin kung saan yung verse. Siyempre, hindi naman pwedeng nasusulat. That time, wala pa namang New Testament. Ibig sabihin, sa Old Testament niya kinuha yung words na nasusulat. Tingnan natin kung saan niya kinuha yun. Ito po yung nakasulat sa Job chapter 25 verse 4. Maaari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng dakilang may likha? Sa harapan ng may kapal, siya ba'y dalisay ng lubos? Parang sinasabi na ang tao ay hindi dalisay, ang tao ay kulang, ang tao ay hindi matuwid. Parang sinasabi dito sa Job chapter 25 verse 4. Pero ang tanong, sino ba ang nagsasalita dito? Ang nagsasalita dito, yung kumokontra kay Job.
Tingnan naman natin ang awit 14 verse 1. Wala namang dakilang may likha ang nagsabi, ulitin ko wala namang dakilang may likha ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Wala dito kinuha ni Pablo na walang matuwid, wala kahit isa. Pero sino nagsasalita dito? Sabi, ito'y salita ng isang hangal. Hangal lang po nagsasalita nito. Hangal lang nagsabi na walang matuwid, wala kahit isa. Bakit natin paniniwala ng isang hangal? Ulitin ko po, sabi dito, wala namang dakilang may likha ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Yun ang sinabi niyang nasusulat. Yung nasusulat na yun, sinabi ng isang hangal. Kaya mali po yung verse na walang matuwid, wala kahit isa. Tingnan naman natin itong awit 53:1. Sinabi ng hangal sa kanyang sarili, wala namang dakilang may likha, wala nang matuwid, lahat ng gawain nila'y pawang buktot. Hangal pa rin po ang nagsasalita nito. Kaya ngayon, doon sa nagtanong po sa akin kung bakit ko sinabing mali, sapagkat napakarami nating verses na makikita na maraming nabuhay na matuwid. At yung mga verses na sinabi dito na walang matuwid, wala kahit isa, kabuktutan ng ginagawa ng lahat, ang nagsasalita po nun ay isang hangal. So sana po ay nakatulong at nakatugon tayo sa katanungan na bakit ko sinabing mali ang Romans chapter 3 verse 10. Muli po, pinapahayag ko po muli na pahalagahan po natin ang katotohanan, hindi ang nakasanayan. Muli po, narito ang iyong abang likod, Kohenyo.